Kabayan, kumusta? Ano balita sa inyo? So guys, meron naman tayong magandang pag-uusapan dito nga sa ating channel at sana po ay mapanood niyo buo itong ating video upang kayo hindi na magtatanong kung paano mag-apply. Dahil nga, sasabi sa inyo na pag ako ay nagba-vlog, ito po ay completos recados na. Okay? So kumbaga, andito na lahat yung impormasyon na inyong kinakailangan. Kung kayo man ay qualify, then subukan nyo mag-apply sa mga trabaho dito. No? Napakalaking bagay na sinasabi ko sa inyo na mag-apply kayo na mayroon kayong mga sapat na experience. No? Marami tayong mga kaubayan na nagtatanong kay Noy, ako po ay walang experience, ako po ba ay makahanap ng trabaho sa Canada? Ang sagot dyan, hindi po. Kasi dito sa Canada, importante na mayroon kayong sapat na qualification kung kayo man mag-apply. No? Dahil nga sa sinasabi sa inyo, kung kayo man ay mga fresh graduate lang or mga in situ holder na wala pa kayo masyadong sapat na experience sa mga trabaho, importante na magtrabaho kayo. Kahit man lang mga 3-5 years, mas maganda na po yan. Okay? So, huwag kayo masyadong magmamadali pumunta ng Canada upang sabi ko sa inyo na mag-apply kayo na sigurado. No? And again, napakalaking bagay ang inyong mga resume na kayo nga ay magsulat ng maayos at magbasa upang malaman ninyo ang trabaho kung kayo ba ay qualify o hindi. No? So again, sana po itong ating mga advices dito nga sa ating channel ay makapulot sa inyo. Dahil hindi po ito para sa akin, kundi para po sa inyo na nagnais na makarating ng Canada. Sana po ay one of these days kayo makarating dito. Subalit, ang importante ay sinasabi sa inyo na magbasa kayo, mag-research kayo, saan ba kayo pwede mag-apply. Marami po tayong mga job opportunity dyan sa PUEA. No? Kung kayo man ay nasa Pilipinas, puntahan nyo ang PUEA. Kung kayo man ay nasa ibang bansa, i-google nyo na lang. Punta kayo sa PUEA website. Nasa pinaka-bottom, makikita nyo po yung mga legit agency or pumunta kayo sa DMW. Dahil andyan sa DMW, nakalista lahat ng mga agency na papunta ng Canada. So again, sabi sa inyo na imbis na ano pa man ang inyong mga ginagawa, mag-focus kayo sa inyong pag-apply dito sa Canada. Dahil nga sa ang competition dito talagang napakahigpit, no? Hindi po basta-basta na kayo na lang ay makarating na Canada kung kayo man ay may pera. Ganun lang kadali. Kung kayo naman ay walang pera, ganun lang din kahirap. Hindi po. Importante nga, sinasabi sa inyo, na mag-apply kayo ng ayon sa inyong experience dahil itong ating mga agency sa Pilipinas ay sila talaga ay nangailangan ng mga trabador. Ito po sila ay mga legit na agency. Wala po kayong placement fee dyan, subalit may mga processing fee. No? In terms of processing fee, depende na po yan sa mga agency kung magkano ang sinisingil nila. No? So again, importante na bago kayo mag-apply, basahin niyo muna kahit anong trabaho hinahanap nyo. Importante na kayo nagbabasa. Kasi malaking bagay po yan. Promise ko sa inyo, dahil ako po ay isang job seekers din dito sa Canada, subalit ako ay medyo happy na ako sa trabaho ko dahil nakabalik ulit ako sa aking trabaho dati plus ako ay masaya sa aking ginagawa bilang isang dropsman. Ako po isang dropsman sa oil and gas. Kami po ay gumagawa ng mga facilities, no? Mga compressor station, yun po ang mga trabaho ko. So sana po ay makatulong sa inyo itong ating mga video. So, tuloy-tuloy nyo lang. Sabi ko nga, tuloy nyo lang yung inyong paghahanap ng trabaho dahil alam ko naman na itong ating mga kabayan across the globe, talagang ito sila ay mga magagaling na mga trabador, may mga sapat na qualification, lalo na yung ating mga kabayan dyan sa Japan na may mga experience din sa Taiwan, sa Hong Kong, sa Middle East. Subukan nyo mag-apply. No? Kung anong country ba kayo, subukan nyo mag-apply sa Canada kung kayo man ay gusto mag-apply dito. Mag-focus kayo, okay? Focus kayo sa inyong mga resume, ayusin nyo yan. So, balik guys, ito ating pag-usapan ngayon. Ito nga ay isang legit agency sa Pilipinas na sana po ay mapuntahan ninyo. Subukan kong puntahan yung kanilang website. Ilagay ko sa baba, sa description box upang kayo nga ay hindi na ganun kahirap maghanap ng kanilang address or phone number or kanilang email. Subukan ko lang na makahanap ako para at least ilalagay ko sa description box.
Okay? So again guys, puntahan natin doon sa website nila at titingnan natin kung ano ba tong trabaho na to. Halika. So guys, ito po ang Chartreuse Prime Recruitment Specialist. Sila po ay naghanap ng isang welder dito nga sa Canada. At ito po ay 6 katrabahador at ito po ay nasa Quebec. At ang kanilang salary dito ay $26 to $39 per hour. Ako, napakalaking salary nito. Ano? At ito po ay matatapos sa August 21. So again, sinasabi ko sa inyo kanina na kayo ay magbasa. No? Itong job description na to ay malaking bagay na kayo ay magbasa upang kayo nga ay malaman nyo kung ito bang kumpanya na to ay ano bang hinahanap nila. Di lang bilang isang welder, kundi tingnan natin kung ano meron at kung ano pa man ang inyong mga ginagawa bilang isang welder, isulat nyo lahat. No? Isulat nyo ano bang mga klaseng welding ang ginagamit nyo. Kung kayo man ay naghanap sa housekeeping, sulat nyo kung ano bang mga ginagawa nyo. Kayo nagbabacuum, sulat nyo lahat. Sa mga cleaner, sa mga production worker, sulat nyo lahat. Okay? Hindi naman natin maisa-isa dito kung ano ba ang inyong mga hinahanap, subalit magkaroon mo lang kayo ng idea kung ano ba ang isusulat nyo sa resume nyo. Okay? Ang inyong job description sa inyong mga previous job or current jobs. Okay? So halika, tingnan natin yung kanilang job description. So again, must have an experience in assembling using semi-automatic welding, yung GMAW. And again, read and interpret blueprints or welding process specializations, and also can read and convert measurements in inches. Operate manual or semi-automatic flame cutting equipment. So again, kung ano pa man ang inyong mga ginagawa bilang isang welder, then isulat ninyo diyan sa inyong resume. Okay? So marami yan. Kung ano man ang inyong mga certificate, isulat nyo. Ano pa ang inyong mga ginagawa, nag-TIG kayo, nag-MIG kayo, o ano pa, isulat nyo dyan. So ano ba ang qualification dito? Ano again, sinasabi ko sa inyo na importante na mayroon kayo sapat na qualification upang kayo ay matanggap sa trabaho dito. Kung kayo man ay may mga 5 years work experience is required. Candidate must be at least a high school graduate. No? Napakagandang opportunity ito dahil high school lang, pwede na kayo makapag-apply dito sa trabaho na to. If high school graduate only, must have a JETCO or OTET certificate of completion of technical internship from Japan. Yun lang. So, kailangan meron kayong certificate from Japan upang kayo ay makwalify. Pero kung hindi mo kayo high school graduate, kayo ay mga vocational, kayo mga 4-year course na meron kayong sapat na experience dito nga sa trabaho na to, then mag-apply kayo. Okay? So again, ito po ay walang placement fee na trabaho at ilagay natin sa kanilang job description ang kanilang impormasyon. So, subalit sinasabi ko nga sa inyo na kung kayo man ay mag-apply ng mga trabaho dito, na importante na detalyado ang inyong mga pagsusulat ng inyong resume. Lalo na ang inyong mga experience dahil importante po yan na ang inyong experience ay sinusulat ninyo. Kahit anong trabaho ang gusto ninyong applyan dito, importante na kayo ay magsulat diyan sa inyong mga resume upang kayo ay matanggap. Yung ating mga kabayan nagbalak bilang isang caregiver, sulat nyo ano mga ginagawa nyo bilang isang caregiver, detalyahin nyo isa-isa, kahit meron kayong mga 6, 7 dots, no? Yung mga dot na yon, mga bullet, so sulat nyo. Tapos, kayo man ay mga naghanap sa trucking, mga truck driver natin, isulat nyo ang ginagawa nyo. Then, kung ano pang mga hinahanap yung trabaho, isulat nyo lahat. Dahil napakalaking bagay, sinasabi ko sa inyo, napakalaking bagay na ang inyong resume ay maganda, detalyado, upang kayo ay makuha ng mga trabaho dito sa Canada. No? Dahil hindi po pwedeng bara-bara lang ang resume. Sinasabi ko noon na pag bara-barang resume, medyo off talaga yan. Kasi nga, dito sa trabaho, ako'y parang HR din ako sa trabaho na talagang nag-hire kami. Ako ang naghahanap ng mga trabaho bilang mga draftsman. So, mayroon akong nakuha na galing siya ng Ontario. Pinapunta ko dito sa Calgary. Siya po yung mag-draftsman. So, again, ako po ang take charge noon at
nagpasalamat lang din ako sa kumpanya na sila po ay may tiwala at yun po ay walang interview. Talagang umpisa agad. So mag-uumpisa siya next week. So again, we'll see. Na sana po ay ako rin ay makatulong din naman sa kapwa natin na makarating din sila dito nga sa Canada at makapagtrabaho din sila. Okay? Subalit guys, sinasabi ko sa inyo, pwede niyo i-share to ating mga video sa inyong mga kaibigan, kamag-anak na gusto at nagbalak pumunta sa Canada na katulad sa iyo. No? And again, sana po ay makapulot kayo ng aral dito na naman sa ating vlog at talagang simple lang, ayusin ang resume. Magbasa, mag-research. Okay? Ilagay niyo sa isip yan na kung kayo man ay nagbalak dito sa Canada, mag-focus kayo na sa inyong mga plano, na kung ano man ang inyong mga plano pagpunta dito, i-focus nyo na sana makahanap kayo ng trabaho balang araw at masama ninyo ang inyong pamilya dito sa Canada. Subalit, ganun pa man guys. Again, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana po yung makusin i-like, i-subscribe at huwag nyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para updated kayo tuwing meron ko in-upload dito sa ating channel. So, ganun pa man. Again, maraming salamat ulit sa inyong pagsubaybay sa aking channel. Ako pala si Noy Tebs. God bless and have a wonderful day.